Isang matinding pagyanig na may lakas na magnitude ang nagdulot ng malawakang alarma sa buong Davao Region na nag-ugat sa agarang pagpapalabas ng tsunami warning. Bunsod ng panganib, ipinagutos ang kanselasyon ng lahat ng klase sa paaralan at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa buong rehiyon. Narito ang balita ni Jean Domingo. Niyanig ng malakas na lindol ang buong Davao Region kung saan apektado ang ilang lugar dito sa Davao City at nagdulot ng takot at pangamba sa mga residente. Isang malakas na lindol na may magnitude na 7.6 ang nagpayanig sa Davao Oriental na nag-udyok sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS na maglabas ng tsunami alert. Naitala ang lindol pasado alas 9 ng umaga. Ayon sa PHIVOLCS, ang sentro ng pagyanig o epicenter ay nasa karagatan hilagang silangan ng bayan ng Manay, Davao Oriental. Naramdaman ang pagyanig sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, kabilang na ang Davao City, kung saan nagdulot ito ng pagkaalarma at paglikas ng mga tao mula sa mga gusali. Kulbaan kay kumamoy. Grabe nga kulbaan ako. Niya nga ako ang tricycad na ako. Naganaan na oh. Uyog-uyog akong tricycad ba? Kulbaan kay ko. Nakuyawan jud, nangurog maayo. Gatuyok siya. Parang doyan. So we were celebrating our Teachers' Day po. The students were having fun sa law lobby. Then suddenly, naglindol. Sa section ko po, wala since we followed the safety protocols nung gi-practice namin nung August pa po during the earthquake and fire drill. So far, walang casualties, walang injuries. May mga mga windows na nasira. Pero sa students na yung safety na wala naman na sugatan. Actually, it was very praise God po, it was very orderly naman po. Na-account naman din natin yung lahat ng students natin from all levels ng medicine kasi in-handle ko, sir. Tapos wala naman ding na-injure. Yun na lang po, hinihintay na lang po natin yung go para makuha yung mga gamit kasi ginawa ng mga students namin, dumiretso po sila dito, iniwan po nila mga gamit nila. Based sa initial assessment lang po sa MOA together with sa engineer sa ang mga engineer na sa diri sa establishment sa JMC. So kita na po nato wala man po major na damages na yung mga crack pero gagmay minimal ra kayo. So far pinakakusog? Masking sugad sa kuang pagka diri sa Davao City Tagalabaw mi ko so far mo dito akong pinakakusog pud sa kuang bisa ko nang duman mo to pinakakusog na dinog akong feel pud personally. Base sa pahayag ng pamahalang lungsod ng Davao, agad na rumesponde ang City Disaster Risk Reduction and Management Office Central 911 para sa mga individual na nakaranas ng pagkahimatay at minor injuries, habang nananatiling nasa red alert ang status ng Office of the Civil Defense sa Davao Region at patuloy naman ang paghahanda sa anumang aftershocks na maaaring mangyari. Base na rin sa inilabas sa anunsyo ng pamahalang lungsod, as of 3:30 ng hapon ay wala pang inilalabas sa tsunami alert level sa Davao City. Agad ding nagsagawa ang City Engineer's Office katuwang DPWH ng inspeksyon sa 4 na pangunahing bridge sa Davao City na naideklarang ligtas sa vehicular traffic. Patuloy pa rin ang isinasagawang damage assessment ng mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office sa Davao Region, kabilang na ang Davao City. Samantala, ang mga klase at trabaho sa ilang lugar ay agad ding pinasuspinde ng lokal na pamahalaan bilang pag-iingat sa Davao City. Bagamat walang matinding pinsalang naiulat dito sa Davao City, patuloy pa rin ang paalala ng lokal na pamahalaan sa mga residente na mag-ingat para sa mga posibleng aftershocks at maging mapagwatsyag at maging kalmado. Yan ang pinakahuling ulat mula dito sa Davao City para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Jean Domingo, SMNI News.